Kapag hindi tinanggap ng iba ang kabutihang regalo mo, huwag kang magdamdam. Hindi ikaw ang nawalan kundi sila. Ipagpag mo ang sama ng iyong loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira roon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay shake off. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At kayo po'y nais kong anyayahan araw-araw, actually tuwing gabi, para magdasal ng Santo Rosario tuwing alas 8:30 ng gabi. At kung saan man po kayong time zone, sana po ay makasama kayo sa ating gabi-gabing pagdarasal. Ito'y para sa proteksyon ng ating bansang Pilipinas mula sa panganib o pangambang dulot ng komunistang China. At syempre, kasama pa rin po doon yung ating mga personal intentions. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito na ang kanyang mga alagad, ang alagad ng ating Panginoong Jesus, ay isinugo niya para magdala ng regalo. Ano yung regalo na yon? Yon ay ang mga ginagawa ni Jesus. Ano ba yung ginagawa ni Jesus? Yung magpalaya sa masamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay at mangaral sa mga tao. Lahat ng ito, the ministry of Jesus. At nais ni Jesus, sa kanyang mga alagad na ibigay ito at ibigay rin nila sa kapwa. Ito yung iniregalo ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ang regalo dapat hindi sinasarili. Ang regalo dapat ibinabahagi. Kaya nga sabi ng Panginoon, tinanggap ninyo ito na walang bayad, ibigay din ninyo ng walang bayad. Ibig sabihin, yung regalo ay kusang ipinagkakaloob. Lahat ng ito yung regalo sa atin ng Diyos. Yung kagalingan, ito yung regalo ng Diyos. Yung kalusugan, yan ay regalo ng Diyos. Napakahalaga na makita natin lahat ng ito na regalo mula sa taas, mula sa Diyos. At ito yung misyon ng simbahan.
Ang misyon ng simbahan ay gawing present si Jesus sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Kaya nga lahat ng ito ay tinatawag nating ministry in the church. No, yung healing ministry, exorcism ministry, yung preaching ministry, ay itong lahat ng ito ay paglilingkod ng simbahan. And mga kapatid, sabi rito sa ating gospel, on the side or para sa mga alagad niya, napakahalaga ng pagtitiwala kay Jesus. Kaya sabi niya, sa inyong pagpunta sa misyon, huwag na kayong magdala na kung ano-ano pa ng extra. Na yung bang para bang ilagay ang seguridad, ilagay ang buong tiwala sa Diyos na siyang nagkakaloob, na siyang nagbibigay. No, napakahalaga na ma-remind palagi yung kanyang mga alagad to always rely and to always trust in God, hindi sa sarili. At ito yung mahalagang daladala sa pagmimisyon. Na ito ay misyon ng Diyos, ito yung misyon ni Jesus. Kaya nga yung pagdadala ng regalo, we have to recognize and focus not on the gift, but doon sa giver of the gift, sa Diyos. Ito kasi minsan yung nakakalimutan ng mga misyonero. Ito yung minsan nakakalimutan natin sa ating paglilingkod. Masyado tayong nakafocus doon sa daladala nating regalo. Baka nakakalimutan natin mag-focus doon sa nagbigay ng regalo at yan ay ang Diyos. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala. Okay, let's go. Doon sa misyon. Sabi rito sa ating gospel, paano kapag hindi ka tinanggap? Paano pag hindi tinanggap yung regalong dala mo? Ano ang dapat gawin ng isang misyonero? Ipagpag ang paa. Bawiin mo yung blessing at ipagpag mo yung paa mo. Mga kapatid, napakalakas ng mensahe ito. Ano ibig sabihin? Kung may dala kang regalo, itong regalong ito ay ini-offer mo. Napakaganda at napakabuti ng dala mong regalo pero tinanggihan. Kanino mapupunta ang regalo? Of course, babalik sa iyo. Kaya nga sabi rito, reminder, ipagpag. Ano ibig sabihin? Huwag kang magbitbit ng sama ng loob. Ipagpag mo yan. Why? Kasi walang mawawala sa iyo. Kung hindi man tinanggap ng mga tao ang kabutihan mo, ang regalong daladala mo, yung kapayapaan, yung kabutihan, yung kagandahang loob, kung hindi man nila tinanggap yan, don't worry. Hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan. Bakit? Babalik sa iyo yung regalo mo na kabutihan, na kapayapaan, na kagandahang loob. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, gumawa lang ng gumawa ng mabuti. Magmahal lang ng magmahal. Kahit hindi bumalik sa iyo, it's alright. Kahit hindi nila tanggapin, it's alright. Dahil kapag yung regalo mo hindi nila tinanggap, it's all yours. Mga kapatid, kaya napakahalaga, learn how to shake off the dust. Ano ibig sabihin? Huwag magbitbit ng sama ng loob. Magpatawad. Napakahalaga ng pagpapatawad, napakahalaga ng pag-unawa. Huwag magdala ng sama ng loob sa inyong paglalakbay. Bakit? Hindi regalo yung sama ng loob, sumpayaan. Kaya kapag ikaw ay mahilig magbitbit ng sama ng loob, pinapahirapan mo ang sarili mo. At kapag bitbit mo yung sama ng loob, hindi yan regalo, hindi yan gift, curse. Baka ang maibigay mo sa iba ay hindi regalo, kundi sumpa, hindi biyaya. Kaya nga mga kapatid, ito isang napakahalagang malaking paalala sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Lahat tayo, dapat regalo ang ibinibigay. Let us be a gift to one another. A blessing to one another. Not a curse. Hindi sumpa, kundi biyaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, puspusin mo kami na yung pagpapala at biyaya at nawa kami ay maging pagpapala at biyaya rin sa aming kapwa. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.